Di pa ba, di pa ba sapat ang aking dugo at laman na kayo tinubos ko sa inyong mga kasalanan? Bakit hindi pa rin kayo nagtitiwala at ipaubaya ang inyong buhay sa akin? Di ko kayo pinabayaan kahit kailan. At maaaring hindi nyo pa nakakamit ang inyong panalangin, ngunit sa tamang oras darating din ko. Huwag kayong mapagod o panghinaan ng loob. Ang buhay ninyo ay puno ng pakikipagbaka. Ibigay ninyo sa akin ang inyong kabigatan. Ibigay ninyo sa akin ang inyong kabigatan at alalahanin. Lubos kayong manalig. Walang imposible sa akin. Napakapalad niyo kung tutusin. Amen. Good morning mga kapatid. At gusto ko ibigay ang kabigatan sa Panginoon. Nakakalungkot. Marami pa sa iglesia ng Palatiw ang maiiwan. Tignan mo yung paligid. Makikita mo ang puno sa bunga. Tignan mo yung paligid. Meron pa sa atin hindi talaga nagmamahal sa Diyos. Uma-absent sa pagsamba. Alam mo, pag mahal na mahal mo ang Diyos, luluwalatiin mo siya. Pakakamahalin mo siya ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo. Biruin mo ha, sa'yo na nga yung Lunes hanggang Sabado. Yun lang linggo, isang oras at kalahati, hindi mo ba maibigay? Gaano ka kasakim? Tapos sabihin mo, mahal mo ang Diyos, iniibig mo ang Diyos, hindi mo maparangalan, hindi mo man lang mapuntahan ng Diyos tuwing Sunday para sambahin. Nakakalungkot. Madaming maiiwan sa Palatiw. Alam nyo, nag-a-apply lang yung hindi tayo mamamatay doon sa tapat. Marami din sa Palatiw na hindi mamamatay, buhay na kukunin. Pero tapat sila. Iniibig nila ng lubos ang Diyos. Ng buong puso, buong kaluluwa. Marami pa rin sa iglesia natin ang akan. Maraming magnanakaw pa rin sa Palatiw. Yun yung sinabi, yung kabigatan, binigay ko sa Diyos sa kabigatan. Kasi ang batayan ko, yung nakikita ko, yung nahihipo ko, yung naririnig ko. At dito sa Palatiw, meron dito mga mag-asawang mga Sapira at Ananias pa. Meron dito mga member na mga akan pa. Hindi nila nare-realize, ba't ka pa nag-Kristiyano? Hindi ka naman pala susunod. Sabi sa Luke 6:46. At bakit tinatawag nyo akong Panginoon? Panginoon, at di ninyo ginagawa ang bagay na aking sinasabi. Ba't sinasabi mo, Panginoon, Panginoon? Hindi mo naman ginagawa. Katulad ka rin ni Lucifer. Tumatawag din ng Panginoon, pero hindi ginagawa ang sinasabi ng Panginoon. Marami pa rin dito. Yun ang nakakalungkot eh. Matagal na panahon na tayong Kristiyano, pero ang dami pa rin musmus na bata na hindi makaunawa, hindi makaintindi. Kasi dapat nagmamature ka na eh. Kasi kita mo yung ipinanganak, abnormal na hindi ka lumaki, hindi ka mag-mature. Nung ma-born again tayo, sinilang tayo muli, sanggol. Lumaki na, ilang taon na. Hanggang kailan tayo titiisin ng Panginoon? Luke 13, hanggang kailan ba? Luke 13:5-8. Sinasabi ko sa inyo, hindi dadapwat malibang kayo magsisi, mamamatay kayo lahat sa ganun din paraan. Hindi ko mo naging Kristiyano ka, born again ka, okay na. Hindi, may utos eh. May utos ka susundin ang kalooban ng Diyos. Pag hindi mo sinusunod yun, hindi ka rin maliligtas. Binigyan ka ng chance na maging anak ng Diyos. John 1:12. Binigyan ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. So kapangyarihan ibinigay. So pwede kang hindi maging anak ng Diyos kung ayaw mo. Kapangyarihan lang ibinigay siya. Rights lang eh. Parang halimbawa, may lupa. Wala ka pang titulo ng lupa. Pero ang binili mo, rights lang eh. Hindi pa rin sa'yo yun. Wala pa yung titulo eh. Rights lang. So, pwedeng mawala yung lupa. Kasi yung rights lang na yun, meron din binabataya yun. Magkakaroon ka lang ng rights. So and ganito. So, ang importante, yung titulo ng lupa, nandun ang pangalan mo. Ang importante, nakasulat na sa aklat ng buhay ang pangalan mo. At paano mangyayari yun? Sumusunod ka sa kalooban ng Diyos.
Hindi lang Panginoon, Panginoon. At daming pumapanginoon, di naman maliligtas eh. Kaya nga ang iglesyang ito, remnants eh. Doon sa kakarampot na natira sa LCJ Ministry, madami pa rin ang mawawala at hindi maliligtas. O ano ngayon? Ano decision making mo? Minsan ka na mabubuhay, ba't tayo mo itodo? Minsan ka na Kristiyano, ba't tayo mo sundin ang Panginoong Yesus? Ano iniisip ba natin? Bakit ka pa ba nag-Kristiyano? Hindi ka na pa nasusunod. Ay kadukuhan lang ang ginagawa mo. Ay biruin mo, nag-Kristiyano ka, hindi ka naman pa nasusunod. What's the use? Para saan pa? Minsan ka mabubuhay, ba't hindi mo galingan? Kapag gusto mong galingan ng isang bagay, nagagalingan mo. Ba't pagdating sa pagiging tagasunod ni Kristo, ay mong galingan? Ito yung pinaka-dapat mong galingan. Ito yung dapat mong itodo. Kasi seek ye first the kingdom of God and all His right, and everything else shall be added. Idadagdag na ng Diyos lahat eh. Love God above all. Pero hindi eh. Mula Lunes hanggang Sabado, hawak mo yung oras mo. Minsan ka na magpapahinga kasama ng Diyos, ayaw mo pa. Hawak mo pa rin ang linggo. Hindi nga tumaabot ng 2 hours lang eh. 1 hour and a half lang, tapos na tayo eh. Pero hindi pa rin maibigay. Ewan ko, hindi ko matubos maisip eh. Bakit ka pa nagkikristyano? Hindi ka naman totoo. Kung pwede mo nang pagbubunutin kayo, yung mga hindi sumusunod, bubunutin ko. Pero sabi ng Diyos, huwag eh. Pabayaan muna, ito sabi eh. At sinalita niya ang talinghagang ito. Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon at walang masumpungan. Yung bunga, nakikita yun eh, may bunga. So, ang tinitignan ko, ikaw ba'y sumasamba sa Diyos tuwing linggo? Ikaw ba'y nag-iika po sa lahat ng tinatanggap mo? Yun ang bunga makikita eh. Sumusunod ka ba sa Word of God? So, wala akong makikitang bunga. What's the use? Hindi kita sasabihin sa Diyos na member. No way ka sa akin. Tablado ka, ilalaglag kita. Ang aking kukunin, yung katulad lang ni Kristo. Ang tumatanggap lang kay Kristo, ang ginagawa niyang kapatid. Sabi nga nung lumapit, Panginoon, nandun po ang inyong mga magulang at kapatid. Ang aking magulang at kapatid ay yung nakikinig na siya at sumusunod. So, ganun din ako. Ang ituturing kong member ng palato, yung sumusunod. Yung nakikinig. Pag hindi ka nakikita ang sumasamba, hindi ka nagkikita po, no way ka, tablado ka kagad sa akin. Ang dami ko nang kinalaban sa iglesia, puro mga pastor, mga propeta, mga congressman, mga matataas na uri o member ng iglesia. Pag nakikita ko hindi ka tunay na Kristiyano, kalaban mo na ako. Kasi ang kakampi ko ang Diyos eh. Ang kakampi ko apostol. Lahat ng haharang sa amin, puputulan namin ang ulo. Katulad ni Samuel. Sabi na kay Saul, di ba sabi ng Diyos, papatayin mo lahat ng hayop, bata, matanda. Bakit itinira mo si Agag na hari? Aka na yung espada mo. Alam mo, ginawa ni Samuel, pinagputol-putol niya. Si Agag. Yun ang sabi ng Diyos, patayin lahat, yung tayo mo sumunod. Gusto mo mag-offering, magsakripisyo, hindi ka naman sumusunod. Pwede mo bilhin ng sakripisyo at alay ang pagsunod? Hindi. Ang hinahanap ng Diyos sa akin, sumusunod sa kanyang salita. Pero binibigyan tayo ng chance eh. Binibigyan natin ng chance eh. Kapag hindi ko na pinanalangin kita sa Diyos, ibig sabihin, tatanggalin ka na ng Diyos. Pero hindi pa nangyayari nga eh. May chance pa ito sabi eh. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon na pumaparito ako humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito. 3 taon lang ba? More than 10 years na eh. Mga member ng palatiw eh. Sobra na eh. Dapat 3 years nga lang eh. Sa Bible, 3 years lang eh. Sobra na, mga 10 years from now na. Napakatagal na. Pero ganun pa rin siya. Malahininga. Pag gusto sumamba, sasamba. Pag gusto mag-iika po. Kung gusto niya magnakaw, magnanakaw siya. Di mo na kang Diyos. Ang Diyos mo yung sarili mo. Ay bakit nandito ka pa sa iglesia? Ano ginagawa mo dito? Ba't ayaw mo pa lumayan? Hindi ko nga lang mapalayas eh. Hindi ko lang mabunot. Bakit? Baka may pagkakataon pa siya eh. At sinabi niya sa nag-aalaga na ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito ako humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito. At wala akong masumpungan. Putulin mo. Baka makasikip pa sa lupa. Ang sabi ng Panginoong Hesus, putulin mo na yan, makakasikip sa iglesia yan. Pandagdag lang sa upuan yan. At pagsagot niya, sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito. Naglagay ng grace period, one year.
hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti, dadagpot kung hindi, putulin mo. So pagkatapos ng grace period, putulin na. Ako nga, ang dami-dami ko pang binibigyan na. Alam nyo, si Lodeng nung araw, si Dodge, sumobra pa ako sa Word of God, kakatiyaga ako sa mga taong yan. Na sinabi nga, 2 beses mo lang pagsabihan. Ako hindi lang 2, maraming beses tinitiyaga ako. Binibigyan ko lagi ng chance. Pero talagang ganun mayroon talagang matigas ang ulo. Ayaw sumunod. Ako nga yung mga member ko dito, pinadagalan ko pa nito Itinatag ko sila dito para marinig nila yung preaching, matauhan. Pero wala din Mga manhid talaga Pag dumating na yung panahon na hindi na kita ipag-favorite, tapos na, maliligaya ang araw nyo. Tapos na. Kasi ang i-honor ng Diyos, ako. Kaya nga naglagay ng pastor Bakit si Kristo ay nananalangin pa sa Ama? Ino-honor ng Ama yung sinugo niya si Kristo. Ino-honor ni Kristo si Brother Manny. Ino-honor ako ng Diyos. Kung ano ang talian namin sa lupa, matatalian sa langit. Kung sino patawarin namin sa lupa, patatawarin sa langit. Kung sino yung pagpalain namin, mapagpapala. Yung susumpain namin, masusumpa. Yun ang otoridad ng pagkakasugo. Pero binibigyan mo na ng chance, pero ganun pa rin Pinadadalan mo na ng mga, kahit na wala sila sa abroad, nagpapadala ko para matauhan. Pero ganun pa rin Sabi ko, kung ako lang talaga masusunod, hindi Word of God, nung pa binunot ko na itong mga ito, ayoko kasi nung hindi totoo. Ang gusto kong kasama, yung puro totoo. Ang gusto kong kasama, yung tunay na medyos. Ayoko nung peke, ayoko nung plastic, ayoko nung marumi. Ayoko nung walang kakwenta-kwentang tao. Nung matutunan ko ang pagtawag sa Diyos, ang pagkila, ang gusto ko kasama ko puro banal. Ang gusto ko kasama ko yung tagang numuluwalhati sa Diyos, yung tunay na nasa Diyos. Pag hindi, wala akong gana sa iyo. Kahit sino ka pa, kahit nanay kita, tatay kita, kapatid kita, pag wala ka, hindi mo kakampi Diyos ko, kalaban namin kita. Burado ka na sa listahan ko. Ang inililista ko lang, yung inilista ng Diyos. Ang batayan ko lang, Word of God. Pero, napakarami na ng panahon. Hindi nila maintindihan yung nakalagay sa Luke. May nakasulat sa Luke Luke 16:10 to 13. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. So, ino-honor ng Diyos yung pananampalataya mo Gaano ang sukat ng pananampalataya mo, yun din ay susukat ng Diyos sa'yo. Gaano ba kalaki pag-ibig mo ng Diyos, di yun din ay susukat ng Diyos sa'yo. Kung gaano kalaki panukat mo, yun ay susukat sa'yo. Gaano ba pag-ibig mo sa Diyos, minsan-minsan lang kita makita nag-worship Tapos, minsan lang kita makita mag-iika po Ano expectin mo sa akin? Hindi mo ko mahahanapan na bigyan kita ng malaking grade. Ibibigay ko sa iyo 4, 3. From out to 10, 3 ka na, 4. Bahala na Diyos kung ipasa ka. Ako hindi. Ipasa ka alam nga naman ipasa kita. Kasi ang kailangan, makikita mo kasi yung puno sa bunga at tinitignan lang natin yung ginagawa mo. Ano ba ginagawa mo? Miski ang Diyos, hatulan ka sa ginagawa Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, yung sinusweldo mo, yung kita sa negosyo mo, yung pera mo, hindi ka mga matapat ibigay sa Diyos ang igapot handog Paano ka magiging tapat sa tunay na kayamanan na ibibigay ng Diyos? Yung ginto sa langit, yung bahay na ginto sa... Paano ibibigay sa iyo yun? Mukhang pera ka, siyakan ka. Ang nagpapasaya sa iyo, yung pera mo. Ayaw mo luwalhatiin na, may pera. Isinilang ka nga, wala kang dalang pera O di alis ka rin, walang pera. May pera. Para saan ang pera? Di mukhang pera ka. Mukhang pera ka. Hindi mo maipagbigay sa Diyos Sana naging katulad ko sila na sugarol, masamang tao, baliwala, gastador. Para ma-realize nila, baliwala talaga pera. Kasi yun ako sugarol, gastador, wala kwenta pera. Ipinamumutmut ko lang ang pera. Nung maging Kristyano ko, lalo ko na-realize, tama pala yung training ng Diyos sa akin ng bata. Ginawa akong sugarol, ginawa akong lasinggero, drugista. Para ma-realize ko, wala kakwenta-kwenta pala nga talaga lahat ito. Kaya yung pagsamba mo sa Diyos, talagang buong-buo kang nagmamahal. Bali, wala na sa'yo lahat. Ang Diyos lang ang mahalaga. Kasi na-experience ko lahat yan At kung kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino nga sa inyo magbibigay sa inyong sarili?
Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. At di kaya'y magtatapat sa isa. Sa pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. So you have to choose. Pag pinili mong manampalataya sa Diyos, susundin mo lahat ng utos ng Diyos. Kung mapipiliin mo, pera mo, huwag mo sundin ng Diyos. Umalis ka, gawin mo yung gusto mo. Walang pipigil sa iyo. Gawin mo kahit ano. Walang pipigil. Ang Diyos nga, hindi ka pipigilan eh. Ang sabi na, hayaan nyo sila mga bulag, umakay ng bulag. Hayaan ang mga liko, magpakaliko-liko. Ganon din ako. Manonood lang kami ng Diyos ko. Panonoorin ko lang kayo at ililista ko sa memorya ko kung sino yung totoo. At pag pinagre-report ako na Diyos, i-report ko yung totoo. Kasi matapang ako magsabi ng totoo. Lahat ng katotohanan lang ang gusto ko. Kaya nga, galit na galit sila sa akin eh. Puro totoo sinasabi ko eh. Ang daming gustong pumatay sa akin, katulad ni Pablo. Ang daming gustong pumatay kay Pablo na dahil pag nagsalita si Pablo, puro totoo eh. Ganon din ako eh. Hindi patayin niyo ko. Pag namatay naman ako, bubuhayin ako ng Diyos ko eh. So what? Wala akong pakialam sa inyo. Basta as long na nasa Diyos ako, nasusunod ko, Diyos ko, okay ako. Kahit nga hindi niyo ako mahalin eh. Basta mahal ako ng Diyos ko eh. Hindi ko na kailangan mahalin ako ng asawa ko o mga anak ko. O ng iglesia. Hindi na. Hindi ko na kailangan. Mahal naman ako ng Diyos ko eh. O di tuturuan ng Diyos yun na magmahal sa akin. Ang importante, mahal mo ba ang Diyos at mahal ka ng Diyos? Kasi hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon eh. Sabi sa Matthew 7, Matthew 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano ba kalooban ng Ama? Sundin mo yung isinugo ko. Sumampalataya ka doon sa isinugo ko. Sundin mo lahat ng utos na sinugo ko. Ano sabi ng Diyos? Love God above all. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip, buong kalakasan mo. Pagkatapos, pagsamba lang, hindi mo masamba. O ano mangyayari? Sabi ng Diyos, huwag mong pababayaan ang pagsamba, ang pagtitipon. Hebrews 10. Hebrews 10:24. At tayo'y magtinginan upang tayo maudyok sa pag-iibigan at sa mabuting gawa. Na huwag nating pabayaan, 25, ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na lalapit na ang araw. So huwag niyong pababayaan ang pagkakatipon. Ba't pinababayaan mo? Hindi mo mahal ang Diyos. Pinabayaan mo eh. Ayaw mo sumamba. Ayaw mong pagpurihan ng Diyos. Ayaw mong yung tinatanggap mong pera, ayaw mong iiga po. Di magnanakaw ka, hindi mo mahal ang Diyos. Kasi kung mahal mo, susundin mo ang kalooban ng Diyos. Sabi, yung umiibig sa'yo, sumusunod sa aking mga utos. Hindi mo sinusunod, hindi mo iniibig, sino magliligtas sa'yo? Sino kaya magliligtas sa'yo? Hindi ka nga tapat sa Diyos mo. Ang pinakamaganda mong gawin, huwag ka na mag-Kristiyano. Solo mo pera mo. Solo mo oras mo. Di ba, walang aagaw sa'yo. Pag nagkapera ka, bibili mo lahat ng gusto mo. Hindi ka na mag-iisip mag-ika po. Sa tuwing linggo, hindi ka na mag-iisip sumamba. Solong-solo mo. Di ba? O, di, suluhin mo. Pero pag nag-Kristiyano ka, patay ka naman sa sarili mo. Mabubuhay ka sa kalooban ng Diyos. Magsasakripisyo ka, magpapagal ka. Kung hindi mo kaya, go. Malaya ka naman makakaalis sa iglesia. Itong iglesia ito, where there is liberty, there is the Spirit of the Lord. Itong iglesia ito, itinatagto sa kalayaan. Bahala ka. Walang papansin sa'yo. Si Brother Manny, hindi ka papansinin. Alam nyo, ang dami-daming mga suwail nung araw sa iglesia. Hindi ko nakita si Brother Manny sumbatan o sisihan kahit sino. Parang ang Panginoong Jesus, magsabi kayo sa akin sa Bible na nanumbat si Kristo o nagsabi ng mise. Puro nagturo lang siya at nagtiyaga. Isang case nga, di ba sabi ni Judas, sinasayang naman ito yung pabango. Pwedeng ibenta ng 300 dinar, maibibigay natin sa mahihirap. Hindi sinabi ni Jesus Christ, magnanakaw ka na supot. Hindi yan sinabi, hindi ka naman sumusunod. Ang sabi niya, minsan nyo lang ako nakakasama.
Ito, ipinaghahanda na nga ako ng paglilibingan ko eh. Pabayaan mo siya, huwag mo siyang guluhin sa ginagawa niya. Yun lang ang sinabi niya. Pero hindi niya sinabi, o sinumbat ni Judas, masamang tao ka eh. Magnanakaw ka nga, hindi ka nag-iitap, hindi. Simple lang ang Panginoong Jesus. Nagturo pa siya. Oh. Sabi pa nga niya, nung bago siya ipagkano, gawin mo mabilis para tapos na. Diba? O gawin mo na madali. Nagmamadali ito na ginawa ni Judas. Wala kang makikita talaga. Si Brother Manny, tunay na apostol ng iglesia. Hindi mo siya kakakitaan ng tela, maghahari-harian sa iglesia. Laging mababa siya. At laging nasa Word of God lang. Natatandaan ko nun, sa baras nun eh. Meron parang nag-meeting nun. Ako yung moderator. Eh noon, panay solicit ni Brother Ross ng pera eh. Kumukuha ng pera sa hentil. Eh ako yung pinapwesto. Eh may maling ginagawa si Brother Ross. Ako pinapwesto. Sabi ko, Brother Manny, meron akong tanong sa inyo. Pinagtatanong siya. Ako yung moderator na nagtanong eh. Kapag ba hindi sumusunod sa salita ng Diyos, ano gagawin natin? Bakit? Ano ba hindi pagsunod? Di ba sabi ng Diyos, huwag tayo magsusulisit? Sa mga hentil? Bakit tayo nagsusulisit? Gusto ko sagutin mo to, Brother Ross, sagutin mo. Brother Ross, sagutin mo. Hindi nakasagot si Brother, sumagot si Bombet. Eh di sabi ko, Brother Manny, kayo ang pinuno ng iglesia, ano gagawin natin? Alam niyo sagot ni Brother Manny, ano ba sabi ng salita ng Diyos? Basahin mo nga, Larry. Di binasa ko sa 3 John 7 yata yun. Binasa ko. Seven pala. 3 John 7. Sapagkat dahil sa pangalan, ay nagsiyaw sila na walang kinuhang anuman sa mga hentil. So, hindi ka kukuha ng pera sa hindi mananampalataya. Sabi ko, Brother Manny, kuha tayo ng buhay. May mga sobre pa nga tayo. Bigay tayo ng bigay na solicit. Hindi tayo sumusunod sa Diyos. Ano gagawin natin? Sabi ni Brother Manny, ayan, Word of God, yan ang gagawin natin. Yung ayaw sumunod, di huwag. Sabi ni Brother, tayo susunod. Sabi ko, ganun kasimple ang Diyos eh. Ayaw mo, di huwag mo. Ilalatag ng Diyos sa'yo, ayan, sambahin mo ko. Sa Espiritu at katotohanan. Gusto mo? Di sambahin mo, ayaw mo, di huwag. Ganun ang Diyos eh. Hindi tayo pipilitin ng Diyos. Kailangan umusbong sa puso mo ang pagsunod, kusang loob. Isaiah 1. Kaya sinasabi ng Diyos, turuan silang ganapin eh. Kasi may mga Kristiyanong hindi totoo. May mga Kristiyanong kunwarian lang, pariseyo. Kunwari, nasa Diyos, pero wala. Hindi mo sinusunod ng Diyos eh. Luke 6:46, tinatawag mo kung Panginoon ba, hindi ka naman sumusunod sa sinasabi ko, sabi ni Cristo. Paano ko maniniwala sa iyo? Ganon din ako. Paano ko maniniwala sa inyo? Kung hindi nyo simpleng bagay, pera, hindi mo masunod, mukhang pera ka pa. Eh, ba't na Kristiyano ka, mukhang pera ka pala? Pakasalan mo yung pera mo. Mahalin mo si Ninoy Aquino. Mailigtas ka ba niyang pera mo? Sabi sa Isaiah 1:18. Hindi, 19 babasahin ko. Ngunit kung kayo'y magkukusat magmamasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Kasi may plano ang Diyos sa iglesia. Pagpapalain tayo ng sagana sa lahat ng bagay, pero magkusa ka sumunod. Sundin mo talaga ng buong puso. Lahat ng dekreto ng apostol gawin mo. Kaya nga imperative degrees eh. Pag sinabing imperative degrees, hindi pwedeng hindi susundin. Imperative yun eh. Para ka nakaposas dun sa kautusan na yun, hindi ka makakaalis. Kailangan mong ganapin ang dekreto ng apostol. Kaya nga may apostol, kaya nga may pastor eh. Pero bakit ganon? Kasi nga wala tayong kapangyarihang pumigil sa espiritu ng kahit sino. Ang Diyos lang eh. Kaya ang ginagawa naman ng Diyos, binibigyan tayo ng pagnanasa at paggawa. Nasa ganun, makakilos ka at makagawa. Pero kapag nga hindi ka na nabibigyan ng pagnanasa, ng paggawa, delikado ka na. Baka nasa 2 Corinthians 13:5 ka na. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Ito yung ayaw magsiyasat sa sarili, ang sinisiyasat yung iba. Parang mga investigador to eh. Siyasatin mo ang utos, ang bubusisiin mo, sarili mo, hindi yung iba. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya pa.
Baka mamaya yung mga utos ni Kristo hindi mo sinusunod. Kung kailan mo lang gusto sundin. Subukin ninyo ang inyong sarili. So, testingin mo. Subukan mo ang sarili mo. Hindi ba kayo nalalaman na sa inyong sarili na si Kristo ay nasa inyo, maliban na kung kayo itinakwil na. So, malalaman mo yan pag itinakwil ka na. At tigas ng ulo mo. At tigas ng puso mo. Kahit ano sabihin, preaching, panalangin sa'yo, wala ka nang ginagawa kundi gawin ang gusto mo. Hindi ka namamatay sa datihang pagkatao. Ang gusto mo, yung gusto mo. Ayaw mo ng John 12:24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay matitira siyang mag-isa. Ngunit kung mamatay, magbubunga ng marami. So hanggat hindi pala tayo namamatay sa datihang pagkatao, nag-iisa ka lang. Hindi ka magmumultiply. Ni yung asawa at mga anak mo, hindi mo mai-influensyahan. Nag-iisa ka patay ka hindi ka namamatay sa dating pagkatao. Pero pag namatay ka na sa dating pagkatao, bago nilalang ka na, tunay ka ng Kristiyano, magbubunga ng marami, 30, 60, 100, pati magbubunga ka pati ng kaligtasan. Mahahawa yung asawa mo, yung mga anak mo, magulang mo, kapatid mo, lahat ng tao sa iyo. Nakakahawa ang Espiritu. Kaya pinaalis ka doon sa mga rebelde. Go to the wise, you shall be wise. Go to the fools, you shall be fools. Proverbs 13:20. Lumakad ka, nakasama ng mga pantas na tao, at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang, mapapariwara. Bahamiwalay ka sa mangmang. Yung talagang hindi sumusunod, yung pariseyo. Ang samahan mo, yung laging sumusunod sa Diyos. Yung may revelation, yung ang dalangin ay dinidinig ng Diyos, para mahahawa ka. Pero kapag ang sasamahan mo ay yung mga hindi sumusunod, naku, mahahawa ka dyan, hindi ka na susunod. Ganyan ang nangyari dito sa iglesia to Merong grupo dito nung araw, sama-sama sila. May mga pagkakamali, ayaw magtutuwid. Pinababayaan, tinotolerate yung masamang gawa, sama-sama silang nawalang lahat. Naubos lahat yun. Wala nang pariseyo dito Ang nandito na lang, mga mananampalataya, yung iba malamig. Ang problema, baka isuka ka. Sabi sa Revelation 3:15. Ang problema, kapag ubos na yung grasya, isusuka ka na. Ibig sabihin, hindi na kita pagsasabihan, hindi na kita ipagpe-pray, isusuka ka na ng Diyos mo. Bibitawan ka na. Kasi binibigyan kami ng honor ng Diyos Binibigyan kami ng kapangyarihan. Kung ano ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Ang pakawalan mo sa lupa, pakakawalan sa langit. Yun ang ibinigay sa mga sugo. Ikaw ay magpapala, ikaw ay pwede sumumpa. Pwede nga kumuha ng apoy sa langit, ipabaksak mo sa tao Magagawa Proverbs 3:15-16. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sana ikaw ay maging malamig o mainit. So dalawa lang. Ang gusto ng Diyos, malamig. Kung ayaw mo mag-Kristyano, di wag. Until sa time, gusto mo na, di sige. Kaysa naman malahininga ka, hindi malaman kanino ka ba talaga. Sa Diyos ka ba, sa demonyo? Kapag sa demonyo, di kumapit sa demonyo. Kapag sa Diyos, di kumapit sa Diyos. Sabi ni Joshua, hanggang kailan ba na magiging double-minded kayo? Kung ang Diyos natin, tunay na Diyos, maglingkod tayo. Kung ang Diyos ni Baal ay totoo ang Diyos, di maglingkod tayo sa Diyos ni Baal. Kung sino yung tunay paglingkuran, ay pagpegi ka, wala. Pag malahinig ka, wala. Isusuka ka, sabi. Tuloy natin, Revelation 16. 3:16. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, isusuka kita sa aking bibig. So, mawawala ka na sa iglesia. Sayang yung chance. Sayang yung pagkakataon. Binigyan ka ng chance, isinilang ka muli, sinangkapan ka ng kapangyarihan, tapos hindi ka palang susunod sa banal na utos. Di sana, hindi ka na nag-Kristiyano. 2 Peter 2.
Kasi nung maging Kristiyano ka, nakita ng Diyos, tapat ka. Pero hanggang saan yung katapatan mo? Nung unang likhay ng lahat ng angel, puro tapat lahat yan eh. Nung likhain tayo ng Diyos, nung baby, puro tayo perfect. Puro walang kasalanan. Pero as time goes by, nung lumalaki, nagkakaisip, doon lumalabas ang tunay na kulay. Ganun na nangyari kay Lucifer eh. Perfect si Lucifer, mabuti. Pero dumating yung time na nagkaroon sa puso niya ng rebellion. Itinuloy-tuloy na niya. Ganon din tayo. Nung maborn again ka, tinawag ka ng Diyos, binigyan ka ng sangkap ng Espiritu Santo. Nagsalita ka sa iba't ibang wika, naranasan mo kapangyarihan ng Espiritu, naturuan ka ng Word of God, meron kang Word of Wisdom, meron kang understanding, nakikilala mo ang Diyos. Pero dumating yung time, ayaw mo na sumunod sa banal na utos, buti pa hindi ka na nakakilala. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas, 2 Peter 2:20, sa mga pagkakahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Kristo, ay muling nahalubiluhan at nadaig niya lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa nung una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito'y tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. At sa paglulubalog sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Napag-usapan namin ni Lito, bakit nga pala babae? Hindi ba pwedeng lalaking baboy? Bakit babae itong nakasulat dito? Babaeng baboy. Sabi ni Lito, siguro yung babaeng baboy, yun ang mahilig doon sa putikan. Eh siguro nga, dahil sinulat eh. Bakit nga hindi lalaking baboy? Yung lalaking baboy, mahilig yun, bulugan, bumasta. Pero yung babae, lagi sa putikan. Pag sinasabi ko nung araw kay Edith yun, natatawa eh. Nung pala, isa siya sa mangyayari, kaya pala natatawa. Huwag mangyari sa atin yun, mga kapatid. Binigyan ka ng chance. Para ka bang aso na susuka ka, tapos kakainin mo yung suka mo? Nakakita ako na sa aso mga street dogs. Pag sila sumuka, kinakain yung suka. Pag umebak, kinakain ng ebak. Sabi ko, ito pala yung hayop na walang panlasa. Yung baboy nga, wala din panlasa. Lagi may Ajinomoto ang usunod. Ang problema, hindi gumumuya yun eh. Lulun lang ng lulun. Yung aso, gumumuya pa eh. Pero walang panlasa. Bilang panlasa nung ebak. Masarap ba yun? Kinain. Yung lasa ng suka, kinain. Eh di walang panlasa to. Ibig sabihin, wala ka ng pangunawa. Kapag ikaw aso, wala kang pangunawa. Isaiah 56:11. Ganun ang mga aso eh. Hindi nakakaunawa, hindi nakakalasa ng masarap sa hindi masarap. Para sa kanila, lahat yun masarap eh. Ito sabi sa 56:11, oo, ang mga aso'y matatakaw. At sila'y kailanman walang kabusugan. At mga ito'y mga pastor na hindi nakakaunawa, sila'y nagsilikon lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng mga dakot, bawat isa sa kanya-kanyang pakinabang. So, ang gusto lang nitong mga aso, sa sariling pakinabang lang. Puro sa sarili. Meron kang pera, imbis na luwalatiin mo ang Diyos sa sarili. Hawak mo yung oras, imbis na sambahin mo paglinggo, manonood ka pa ng sine, pupunta ka sa gusto mo. Wala ka, hindi ka ba nagsawa na kalalaboy? Hindi ka ba nagsawa na kapapasyal? Bibigay ng kagalakan sa sarili mo? Ito na nga yung panahon na bibigyan mo naman ng kagalakan ng Diyos. Bigyan mo naman ng kaluwalhatian ng Diyos. Mula nung isilang ka hanggang sa nagkaisip ka, wala kang ginawa kundi puro sa sarili mo. Ito ba naman maging Kristiyano ka, sarili pa rin? Meron yan. Ang tawag niya, mga akan. Akin to, akin yan, akan to. Mga alahin ni akan. Puro sa kanya. To God be the glory. Hindi eh. Wala tayong magagawa eh. Ganon sila eh. Hindi mo pwedeng baguhin ng tao eh. Sabi sa Jeremiah 13:23. Makapagbabago baga ang Ethiopian ng kanyang balat? Yung Ethiopians, nasa yan eh. Nasa equatorial, Ethiopia. Kaya ang direkta ang sikat ng araw dyan, kaya mangitim ang tao dyan eh. Mababago mo ba yung pagka-negro ng Ethiopians? O ang leopardo ng kanyang bati? Pwede mo ba tanggalin yung ispat-ispat ng leopard? Kung magkakayon, makakagawa naman kaya ng mabuti ang bihasang gumawa ng masama? Tayo mga tao na masasama.
Makakagawa ba ng mabuti? Oo, kung nasa iyo na ang Diyos. Kasi siya na magtutuwid ng landas mo eh. Jeremiah 10:23. O Panginoon, tarastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang hakbang. So walang tao sa ibabaw ng mundo na maitutuwid niya sarili niya. Maipababanal niya sarili niya. Nobody and nobody. Only God. Kailangan lang sumampalataya ka, at pag sumampalataya ka, gagawa ang Diyos sa'yo, babaguhin ka. Kasi yung baluktot, baluktot. Yung kulang, hindi na mabibilang. Ecclesiastes 1:15. Ang baluktot ay hindi matutuwid, at ang kulang, hindi mabibilang. Kaya kailangan ng Diyos eh. Lahat tayo nagkasala, lahat nagkulang, hindi tayo nakaabot eh. Lahat tayo baksak. So sa pamamagitan ni Kristo, nakapasa ka. So, nung matanggap mo ba si Kristo, nakapasa ka, nagpapanag na may maintain mo ba yung grade mo? O panay ang cutting class mo? Tapos, pag nag-e-exam, nangungopia ka. Ayaw mo magpakadulong, magpakadalubhasa sa pagiging Kristiyano mo. Hindi ka nagiging totoo. Sa palagay mo kaya, pag sinasadya mo kasalanan, okay yun? Kasi dapat pumayag ka, maagaw ang pag-aari mo. Sabi sa Hebrews 10, nagagalak ang maagaw ang pag-aari mo, dahil kasi, alam mo, may pag-aari kang higit doon sa langit. Hebrews 10:34. Sapagkat kayo'y nahahabag sa mga may tanikala at tinanggap nyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Kasi pag-aari mo yan eh, yung sinweldo mo, pinaghirapan mo yan eh. Yung negosyo mo, pinaghirapan mo, ipaagaw mo lang sa Diyos. Parang burnt offerings. Ipasusunog mo lang, hamang masunog lang. Wala na diba, kung isipin ng tao, susunugin lang eh. Wala ka kwenta-kwenta. Ipaagaw mo ba ang pag-aari mo sa Diyos? Payag ka ba? Na yung ikapotandog mo, ibigay mo sa Diyos? Kasi pag nagbibigay ka sa taong mamamatay, hindi ka sa tao nagbibigay. Sa Diyos, Kristo na saserdote, punong saserdote sa langit, doon ka nagbibigay eh. Ang recipient, tao, na isinugo ng Diyos. Pero ang binigbibigyan mo ng ikapotandog, si Kristo, hindi ka nagbibigay, hindi magnanakaw ka. Ayaw kang pumayag na maagaw. Ano mangyayari sa iyo? Tapos i-expect mo, maligtas ka, tapos buhay ka pang kukunin? No way. Hindi ako papayag, magrarally ko sa langit. Ang kailangan, Lord, ang kukunin mo lang yung totoo. Yung hindi totoo, hindi natin isasama hindi totoo. Ba't may isasama yung hindi totoo? Diba? Nagpakahirap ako ng pagsunod yan, hindi eh. Tapos ganun din ang reward? Hindi pwede. Hindi pwede. Yun lamang dumidinig sa kalooban ng Diyos sa maliligtas. Yung hindi ka kasama. Oo, kasama ka sa iglesia, pero sa rapture, hindi. Hindi ka makakasamang buhay na kukunin. Hindi pwede. Magpakatino ka. Magsisi ka, sumunod ka. Gawin mo kalooban ng Diyos para makasama ka. Hindi ito angkasan. Kanya-kanya to. Work out your own salvation. With fear and trembling. Mag-aralan tayo sa isa't isa. Magpanalangin tayo na magawa natin. Para lahat tayo maligtas. Tinanggap ninyo ang pag-aagaw ng inyong pag-aari. Palibhasa inyong nalalaman, mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti, tumatagal, eternal. Ano? Yung bahay sa langit. Eternal yun. Yung buhay na walang hanggan, eternal yun. Yung karsada dun, made of God, eternal yun. So, eternal yun. Ano pipiliin mo? Magsasakripisyo ka, tapos may eternal life ka? O, gagawin mo, gusto mo rito, masaya ka, pero sa impyerno ka. Forever and ever yun, ha? Take note, forever and ever. Kasi ayaw natin mag-isip minsan eh. Mag-meditate ka. Isipin mo, kung mapupunta ba ako sa impyerno, forever and ever, ano ba nandun? Ay, brimstone yun, kumukulong apo yun, at saka brimstone. Forever, at saka uod. Inuud ka. Ayoko nun. Ang gusto ko, eternal life. Ano gagawin ko? Luluwalhatiin ko ang Diyos, susundin ko lahat ng kalooban ng Diyos. Gagawin ko lahat ng kalooban ng Diyos, sa langit ako. O di yun ang gagawin mo. So nakapokus ang mind mo, ang buong isip mo sa pagsunod. Bagong nilalang. Susunod ka na sa lahat ng kalooban ng Diyos. Minsan hindi tayo nakakasunod, pero hindi sinasadya yun. Pero pag sinasadya mo, delikado ka. Hebrews 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala,
Pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Sinasadya mo na eh. Ito nangyari kay Sapphira at kay Ananias. Ang sabi ng message ng Panginoon, mag-aalay kayo sa paanan ng apostol ng mga pag-aari nyo mapagbebentahan. Ang ginawa nito si Sapphira at si Ananias, nagbenta rin ng lupa at bahay. Gumaya kay Barsabas. Si Barsabas, magiging apostol yun eh. Kasi si Barsabas, nagbenta ng ari-arian niya, inialay niya sa paanan ng apostol. Itong isa, gaya-gaya. Ewan natin kung ito inudyok ka ng Espiritu Santo. Kung ito inudyok ng Espiritu Santo, hindi ito magsisinungaling eh. Maaring ito inagayo, gumaya lang eh. Ay di nagbenta yung mag-asawa ng ari-arian nila. Pinagkasunduan ng dalawa na huwag natin ibigay lahat sa paanan ng apostol. Kuha tayo, nakawa natin ng konti yun sa atin. Pinagkasunduan nila yun. Di nung pumunta itong si babae, si lalaki, ang sagot sabi sa kanya, ba't ka nagsinungaling sa Espiritu Santo? Di ba't nasa iyong mga kamay ang desisyon? Sa iyo yan eh. Dinesisyon mo na ibigay, ba't niloko mo pa ang Espiritu Santo? Stricken to death. Ba't tayo? Di dumating yung asawa. Binalitaan, pagpunta, stricken to death din. Nagkasundo pa yung mag-asawang magnakaw. Ganun din si Akan. Nung magnakaw si Akan, nadama yung pamilya niya. Pati yung puhunan. Yung lahat ng ari-arian niya naubos, pati yung ipon niya nadamay. Ganun ang pagpaparusa ng Diyos. Pati ugat bubunutin sa Malakay 4. Malakay 4:1. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno at ang lahat ng palalo at ang lahat ng nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating susuhunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sanga man. Hindi mag-iiwan kahit sanga o kahit ugat, bunot lahat. Palalo kayo, mapaggawa ka ng masama. Marunong ka pa sa Diyos eh. Tapos, mapaggawa ka ng masama. Kasi ang kasamaan, ang sin, is against the law of Jesus Christ. 1 John 3:4. Sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So yung mga kautusan ni Kristo, sinalangsang mo kasalanan. So mapaggawa ka ng kasamaan. Tapos sabi mo, Panginoon, nagpalayas po kami ng demonyo, nagpagaling po kami ng Messiah. Hindi ka kilala ng Diyos. Matthew 7. Kasi kung titignan nyo mabuti, born again talaga itong pinalayas ng Diyos. Matthew 7. Matthew 7:22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba ka nagsipanghula kami sa iyong pangalan ba, mga propeta pa? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng demonyo? Biruin mo, ang gagaling nito. Nagpalayas ng demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami na maraming gawang makapangyarihan? Fantastic! At kung magkakayon, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mapaggawa ng katampalasan. So, hindi sumusunod talaga eh. Alam ng Diyos yun eh. Basahin natin yung Matthew 8:12. Wala yung hinahanap ko eh. Eto, tingnan mo, take note ito ha. Mga born again Christian to, tunay na Kristiyano to, hindi papasok sa langit. Ito sabi, dadapot ang mga anak ng kaharian, ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas,
Diyan na nga ang pagtatangis at pangangalit ng ngipin. So, sinasabi mo, Panginoon, Panginoon, di ka sumusunod sa akin eh. Tampalasan ka eh. Anak ka ng karya, pero tatapot ka pa rin ng Diyos. Mangangalit ang ngipin mo. So, sino kaya maliligtas? Eh di siyempre yung sumusunod sa Diyos. 1 Corinthians 15. Kaya nga titiyakin mo eh. Kasi kapag tayo nabibigyan ng pagnanasa ng Diyos, ang Diyos ang gumagawa eh. Kaya habang nandun yung apoy ng Espiritu Santo, sunod ka lang ng sunod. Baka mamaya patayin eh. Ito yung prayer ni David eh. Panginoon, renew my spirit. Huwag mo alisin yung Holy Spirit sa akin ha. Huwag mo kong pabayaan, huwag mo alisin. Kasi pag inalis ang Holy Spirit, wala ka ng pagnanasa eh. Hindi ka magnanasa. Pero pag nasa iyo Holy Spirit, sunod ka na, sunod na sunod. Lagi kang sumusunod. Nakakatiyak ka. Minsan ka lang nabuhay, nakakatiyak ka, sa langit ka. Wala makapagsasabi sa'yo na hindi ka sa langit ka dahil perfect yung pagsunod mo eh. Sabi sa Bible eh. Basahin ko muna yung 1 Corinthians 15:10. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako'y ako nga. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin, hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal sa kanilang lahat. Bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Nilahat ni Pablo, sina Pedro, sina John, lahat yan. Nagpagal ako na higit sa kanilang lahat. At talaga naman nagpagal. Nakita mo naman ang letter, ang dami-dami. 1 Corinthians 1, 1 Corinthians 2, ang dami-daming letter. Galatians, Ephesians, Philippians, puro kay Pablo yun. Eh si Pedro, 1 Peter. Si John, 1, 2, 3. Oh, yung iba, talaga nagpagal ng todo. Pero nakita niya kasi yung biyaya ng Diyos eh. Malakas yung binibigay na pag-uudyok sa kanya ng Diyos na magpakabanal. Ang problem, binigay siya ng thorn of the flesh para hindi lumaki ulo niya eh. Kasi dinala pa siya sa langit eh. Nakarinig siya doon ng mga plano ng Diyos na hindi pwede sabihin. Ang sinabi na sa atin, yung pagtitiis niya walang katumbas yun. Kaya magtiis kayo, magpakabanal kayo. Grabe yung binibigay ng Diyos sa inyo. Pero hindi niya dinitalya, hindi pwedeng detalyehin. Ito katiyakan eh. Ngayon, ipinapakalastos ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na inyo namang pinananatilihan, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Past tense, ligtas kayo. Kung matiyagaan yung iingatan, ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban ako kayo magsisampalataya na walang kabuluhan. Pananampalatayang walang kabuluhan, yung pananampalataya ng demonyo. Walang kabuluhan yun. Puro pananampalataya lang yung Panginoon, Panginoon, kailan mo ba kami tatapon sa interno? Yun ang sinasabi ng demonyo. Hindi sumusunod yun, kalaban yun eh. Ang ibig sabihin ng diabolos, satanas, adversary, opponent, kaaway. Yun ang ibig sabihin nun eh. Kaya si Lucifer, naging si satanas. Naging diablo. Ngayon, kapag ikaw din hindi sumusunod sa Diyos, o lahi ka ng diablo. Ang ama mo, sinungaling. Kaya para hindi ka maging sinungaling, di huwag ka maging sinungaling. Amen.